dahil matagal na nagasta na yung pera, hindi ba? Kaya dapat siguro yung Supreme Court mag-take initiative sila na para sa mga national interest cases katulad nitong sa PhilHealth Fund, dapat mas mabilis yung action nila para maiwasan yung mga ganitong klaseng komplikasyon. Kasi baka kung mas maaga nilang ginawa itong action na to, baka hindi pa nagalaw kunyari yung 60 billion. Any comment po doon sa naging pahayag po ng Korte Suprema? Daw nagkaisa sila doon sa pagsasabi na mali yung paglilipat ng pondo. Now ngayon, meron tayong mga nababasa mula sa mga critics din dito na bakit doon sa 2026 budget pinapopondohan yung 60 billion, di ba ito ay doon sa budget natin for previous natin na budget. Bakit ulit galing sa tax ng taong bayan, kukunin na ulit ito? Ang sinasabi kasi, isoli, no? Hindi po, kumbaga hindi po ulit na maglaan ng pondo para po doon, attorney. Anong masasabi niyo po rito? Nakikita ko nga yung diskusyon tungkol dyan, no? Ang gusto ko tignan, Admar, is kaya may mga tanong na ganyan. Yung return versus restore, kaya may mga ganyang tanong is natagalan din yung desisyon ng Supreme Court dito sa kasong ito, katulad nung kay Pangulong Duterte. So, dahil matagal na nagasta na yung pera, hindi ba? Kaya dapat siguro yung Supreme Court mag-take initiative sila na para sa mga national interest cases katulad nitong sa PhilHealth Fund, dapat mas mabilis yung action nila para maiwasan yung mga ganitong klaseng komplikasyon. Kasi baka kung mas maaga nilang ginawa itong action na to, baka hindi pa nagalaw kunyari yung 60 billion. Pero ito, Admar, hindi ko pa inaral to, pero yun ang pinaka naging reaction ko nung lumabas yung desisyon. Tama nga naman na mali yung ginawa ng gobyerno, linipat yung 60 billion ng PhilHealth sa National Treasury. So tama yung desisyon, pero sana mas mabilis. 'Di ba? Kasi paano kung yung gobyerno natin inaasahan na matagal talaga ang kahit kasuhan sila matagal. So habang inaantay yung desisyon, nagalaw na nila yung pera, hindi ba? So sa akin, kailangan ng mag-reform ng judiciary sa usapin na gaano ba dapat kabilis tugunan or desisyonan tong mga cases na to of national importance. Tingin ko dito dapat mas mabilis para maiwasan yung mga ganitong komplikasyon. Opo, may mga opinion din po yung ilan sa mga associate justice po, no, na do hindi nasama, mayroon silang iba ring paniniwala, like po kagaya sa paniniwala po ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na nangyari ito, itong palyado na budget for 2024 dahil nga sa pag-certified as urgent and constitutional daw yun dahil hindi naman daw needed. Ang nagtataka siya bakit kung kailan nilagdaan ang BICAM, yun din yung araw kung saan kailan ibinigay ang report doon sa mga mambabatas, no, sa dalawang kapulungan ng Kongreso para at least mapag-aralan muna bago magbotohan. So minadali dahil nga daw dito sa pag-certified as urgent, parang mali daw yun. And isa pa, nababanggit din na yung sosobra doon sa hinihingi ng presidente or hinihingi ng executive, isa din yon sa na nakikita niya na mali. Bakit ka magsosobra? Which is, yan yung nangyayari ditong sa mga nakalipas din na budget na ito yung ni-request. It's either daw, stick ka doon sa ni-request or babaan mo. Hindi yung sumobra ka doon sa hiling. And meron din siyang sinasabi
na yung 2024 na budget ay palyado. So kumbaga, dahil unconstitutional sa tingin niya, reenacted dapat yung budget. Kung ano yung ano ng 2023, yun din dapat yung sa 2024. Ano po ang thoughts niyo rito, Attorney? Alam niyo, siyempre may basihan si Justice Leonen para sabihin lahat ng yan. Pero siguro sa akin ang mas mahalaga is dahil nga dito sa 2025 budget na tinanghal na or tinatawag na most corrupt budget in history, pati tuloy itong mga naunang budget, may mga anomalies dito sa mga nakaraang budget. Parang nag-add up siya na mukhang hindi ito innocent mistake, 'di ba? Kasi meron ka ng 2025 budget na most corrupt. Tapos meron kang mga ganitong pagsa-certify ng urgent na hindi naman urgent, pagka-approve ng BICAM report on the same day na dinistribute na inamin na mismo ng ibang senador at saka kongresista na wala silang oras basahin. So ito, pagka kinumbine mo to, parang nakikita mo na hindi inosente itong mga pagkakamaling ito eh. Mukhang talagang sinadya ito para manipulahin yung budget. Yun ang mahalaga dito. Kaya may basihan si Justice Leonen para sabihin yung mga yon. Pero buti sana kung inosenteng mistake or wala namang masamang nangyari dahil doon sa ginawa sa mga pagkakamaling yon. Pero dahil nakita na natin na itong 2025 budget pinasukan ng kung ano-anong insertions at nanakawan ng taong bayan, hindi mo tuloy lubos maisip na baka nangyari rin ito noong 2023 and 2024. Diba? Opo. Attorney, bago ka lang namin pakawalan, pinakahuling topic na lang po talaga kasi mainit din ito. No? Meron pong komento itong si Vice President Sara Duterte doon sa mga nababanggit po ng ilang mga kongresista, no? Mga miyembro po ng House of Representatives doon sa nauugong naman na muling pagbuhay dito sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Unang katanungan, malinaw na ba dito sa mga ganitong hakbang na politika lang ang isyu? Kasi napakaraming isyu po ngayon sa bansa. Isyu ng korupsyon, ang daming mga, kumbaga mas mabibigat siguro dahil mas malaking pera ang pinag-uusapan kumpara nga dito. Natapos na sila, mali yung kanilang proseso, sabi ng Korte Suprema, still itutuloy pa rin nila. And itong nababanggit po ni Vice President Sara din na budget-driven na racket, parang pinagkakakitaan kumbaga nila or parang pinagkakapirahan nila for the sake para mayroon kang budget. Parang ganun yung dating ba na which is nabanggit din noong mga previous ni na Senador Chis Escudero. Ito yung kinukot niya, Vice President Sara Duterte and Congressman Toby Chanco and several House members. Sabi ni VP Sara revealed that back in February 2024, signatures of impeachment were being courted in exchange of budget allocations. Ano po ang tingin niyo po rito, Attorney? Yeah, mukhang may basihan talaga yung ganyang klaseng alegasyon kasi galing na nga mismo kay Congressman Toby Tiangco yung ganyang racket. 'Di ba? Kasi isipin mo si Congressman Tiangco hindi naman kaalyado ni ni VP Sara. So hindi mo masasabing politically driven yung statement na yun. Mukhang nangyayari talaga yan. At kahit naman nung panahon pa ni Pangulong Noynoy Aquino, lumabas na rin yan na yung pagboto sa impeachment may kapalit na ni Supreme Court Chief Justice Corona noon. May kapalit na budget or allocation sa budget. So hindi na tayo nagugulat sa mga alegasyon na ganyan. And sabi nga ng Supreme Court doon sa impeachment, hindi lang naman
hindi lang naman yung proseso mismo ang criticize ng Supreme Court sa desisyon na yan eh. Parang ang ang pinakapunto ng Supreme Court doon is political exercise ang impeachment, totoo. Pero ang impeachment, kailangan meron talagang batayan na malinaw na hindi dahil lang sa politika. Eh, ang masama, hindi lang politika ang nagiging basehan, pati pera. 'Di ba? So, double whammy, parang tinitira mo yung taong bayan na naghalal kay Vice President Sara, tapos sinanakawan mo pa sila para gawin 'yon, 'di ba? So, napakasamang pang-aabuso sa proseso ng impeachment.